Hello everyone! It's Megan MJ, and for today's video, meron akong tutorial kung paano natin i-install yung ating CCTV na nabili ko sa Lazada. So ito yung waterproof CCTV. Pero bago yan, mag-intro muna tayo. Tara, let's! Nag-unboxing ako or paano natin i-install yung CCTV na nabili ko sa Lazada. So, kasi ito namang CCTV na to is for outside. Ayan. So, bali, nabuksan ko na pala siya. Hindi na siya unboxing. Ipapakita ko na lang yung laman. Ayan. So, malaki siya masyado. Ayan. Sobrang laki niya. Dalawa yung lens niya. Ito yung isa. Okay, so. Ayan. Okay. Ganito yan siya. And then ito meron. Plus, ito yung waterproof na charger. Tapos, may dalawa siyang ganito. Next is yan. So, yung memory niya is 128. Yung pinili ko. Next is syempre yung manual. So, may instruction naman dito kung paano siya mag-install doon sa ma-connect doon sa pinaka-cellphone natin. So guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano natin install yung application sa ating cellphone at para ma-connect natin siya sa ating cellphone kahit wala tayo sa bahay. Pwede natin siyang, o pwede natin i-check doon kung anong nangyayari doon sa bahay natin. Yan. Punta lang tayo sa Play Store and then, or if mayroon kayong scanner sa cellphone nyo, isa-scan nyo lang siya. Then automatic na pupunta kayo sa Play Store at ito na yung i-download nyo. Or, pwede nyo i-research doon sa Play Store ang V380. Yan. V308 Pro. So, nakita ko na lang sa inyo kung paano ko i-install. Yan. Okay. Yan. So, dito naman ay ilalagay ko yung USB card ko. Lagay tayo ng memory card. So, hindi yung R4. Sipin lang natin to. Dito. So, ayan. Dito ko nilagay yung memory card sa loob. Ayan. And then, kuklose lang natin. Wala siya. Isa, dalawa. Ipo-close natin kasi nga waterproof. Ito yung protection ng ulan. Protection ng ulan. Okay. So later, pagkita ko may kung saan ko ito kinabit. Next, go to Google Play Store and type V380 Pro. Yan, so nakikita nyo dito is naka-install na po siya sa cellphone ko. So yan guys, pindutin natin plus sa taas para makapag-add tayo ng new CCTV camera sa ating V380 Pro. Ayan, so isa-scan lang natin yung ating camera. So yung QR code naman is nasa mismong CCTV sa likod. Ayan, so allow lang natin yung location. So ayan guys, dito naman is make sure ay yung CCTV Wi-Fi nyo ay nakakonect mismo sa hotspot ng camera nyo. So punta kayo sa Wi-Fi. So ayan, dito naman sa Wi-Fi connection is papalitan yung Wi-Fi connection nyo ay papalit nyo yung mismong hotspot ng CCTV. So once connected na, back tayo, pindutin nyo lang yung arrow na back. So automatic doon na kayo mismo sa settings ng CCTV. Ayan. So make sure nakakonect kayo sa hotspot ng CCTV. Kasi hindi nyo siya masisit-up guys kapag hindi kayo nagkakonect sa mismong hotspot ng CCTV. So EP hotspot yung nakalagay doon. Ayan. So back naman tayo. Ayan. So dito naman, yung itatry nyo ulit na i-refresh. Doon yun magpapop up yung new CCTV camera nyo na na-scan nyo kanina. Ayan, so ayan guys, sundan nyo lang lahat ng ginawa ko sa video na ito. And then dito naman is magsiset kayo ng admin password. So yung password na yan guys, every time na mag-open kayo sa CCTV or sa mga settings or mag-replay ng mga previous video, kailangan yung admin password. So mas maganda kung maglagay kayo ng admin password is madali yung ma-memorize. So ayan guys, medyo mahaba na yung video ko na ito. Yung pag-change naman ng
password gamit yung PLDT password natin, para yung password na yun is yun yung makakonect sa mismong Wi-Fi natin. Kasi guys, malaki pong tulong kapag yung Wi-Fi natin is nakakonect sa PLDT Wi-Fi natin, kasi kapag pumunta tayo ng ibang lugar, mache-check nyo yung bahay nyo kahit sa ang lugar pa kayo, basta may connection kayo ng Wi-Fi. Kaya kailangan i-change natin yung Wi-Fi connection, hindi yung hotspot niya. So next video ko na siya ituturo kasi medyo mahaba na po itong video na ito. So, sana guys ay nasundan nyo ako, and kung may mga question pa kayo or isa-suggest na video, please comment down below. Thank you guys for watching. See ya!